Lalo na doon, siyempre, bagyo. Okay. Ano yung sipangs na tatawag? Yung separation ng site sa isang bagay. Watod, bye-bye. Sige bro, thank you. Bye-bye, Watod. Hindi lang naman sa isang bagay eh. Minsan, yung separation ng site, nararamdaman mo yan. Kunwari, sanay ka laging kasama yung family mo. Tapos bigla kang pumunta abroad. So merong nangyayari dyan na sipangs kung tawagin, separation ng site na nararamdaman mo yung parang nalulungkot ka na nalayo sa'yo yung pamilya mo, yung isang bagay sa'yo. Ganun yung nararamdaman ko ngayon na malayo na hindi natin makakasama. Bye-bye na muna. Bye-bye, Watod. See you soon. I love the weather today. Okay ba yung buhok ko? Mga first timers. Na-achieve ko na yung buhok ifugaw oh. Anong tawag dito sa gabi na to? Mallet or mulet? Parang ganyan yung tawag. Parang sinasabi nila palagi na kapag ganito yung buhok, buhok to ng mga ong fam. Totoo naman. Pero kung mas kakalkalin natin kung saan talaga yung ganitong klaseng gupit, ito yung mga gupit ng mga Highlanders, mga taga Baguio, yung mga taga Cordillera, Mountain Province. Yan yung mga gupit nila. Yung iba nga may mga buntot-buntot pa eh. Pero hindi ko napapaabutin sa ganun. Basta gusto ko lang ng ganitong buhok din pa. Para maiba lang. Kasi ang dami ng era ni Boy First Time na paiba-iba yung buhok. So for a change, para sa lubong sa 2026, ay ibahin natin yung imahe natin. So ako na ngayon hindi na ako ngayon si Boy P. Mahal. Ako na ngayon si Boy Ong. O ngayon pagdudugtungin natin, Buyong. So wala nang Boy P mga first timers ha. Ako na ngayon si Buyong. Alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin ng Buyong? Ito yung tinatawag namin sa Aklan na kapag merong bata na makulit, yung bibo ba na medyo may kakulitan, ang tawag diyan sa amin Buyong. Buyong gidaan ng ungaraho. Yung buyong gidaan ng ungaraho. At ganun, parang hapon. Ayun, nung maliit ako, ganun akong klaseng bata. So, tinawag talaga ako dati na Buyong. So, paalam na bilang isang boy first time o Boy P, ngayong araw, ako na si Buyong. Ano yung masakit na atin? Dapat nga ganito ba yun eh, di ba? Di ba? Kamukhang kamukha nung anak ni Gioong ah. Anino nung anak ni Gioong? Kala ko, kamukha. Ako yung version na nagkatipos. Tsaka at least nga nakahinga-hinga na yung buhok ko, yung ulo ko sa kaka-headband. Kapag for a change, okay? So, ayun. Sa anak ni Gioong, bagay sa kanyang gano'n. Nakahati yung buhok. Alam mo, Mahal, hindi mo masasabi na babagay dun sa mga ong fam, yung ganung buhok kapag walang pinagkukumparahan. Sa bagay kay Gioong. Bagay, di ba? Oo, bagay. Oh, maganda sa kanila. O hindi mo naman masasabi yung maganda kapag bagay ito sa lahat. So sa akin, hindi na babagay. So yun yung batayan. Pinipilit ko lang. So mas na-appreciate ngayon ng mga tao yung buhok nila kasi bagay sila. Mga Highlanders, mapuputi. Ako maitim. Well, lalong di bagay. Okay, mga first timers, biyahe tayo. Tuloy tayo sa biyahe. Meron tayong mahalagang gagawin ngayong araw na to. At papaunahan ko kayo at mamimiss natin ang camper van na ito for a while. Hindi ko alam kung gaano katagal pero ihatid na natin to. San Fernando Capitol. Okay, nag-lunch lang kami at inabutan tayo ng gutom. Jollibee! Hey. Si Watod wala ng roof tent sa kadahilan ng gumana ulit si Watod dahil gusto na namin i-tip siya ng para basta saka ako nagkikwento. Hindi ko alam kung yung roof tent pa natin babalik pa kay Watod. Tinabi ko lang siya sa bahay, tinago ko para hindi rin agad masira.
Pero not sure kung may babalik pa ba natin siya. Not sure. Kasi maglulub tayo ng Pilipinas nang walang roof tent. Basta wala tayong roof tent sa Pilipinas. Kilala niyo ako eh. Ayokong, alam mo yung gamit yung nasisira. So, i-keep lang natin siya. At o tara, biyahe tayo. Mahaba pa yung biyahe natin pero chill-chill lang tayo. No, naging busy tayo sa mga nakaraang mga linggo eh. 'Di ba? Talagang mabilis ang facing ng mga pangyayari ng buhay natin. Yung preparation ng first timers camp, during the event and after, talagang sinulitin naman namin yung pahinga. So si Prisha ay galing yan ng Laguna, nag-spend time siya ng family niya. Tatlong araw lang. Tatlong araw lang, spend time sa mga pamilya namin. And then back to grind, back to trabaho, back to pagka-travel. Ayun, back to outdoor life. Kasi wala tayong life kapag wala tayo sa outdoor. So let's get out of the inside life. Okay, biyahe tayo. Malayo-layo pa to, pero chill-chill lang. Maraming salamat nga pala dun sa lahat na nagbigay ng mga pasalubong sa amin. Hindi ko maisa-isa kasi sobrang dami. Puno yung van namin. Nung first timers ko. Nagulat ako, sobrang. Alam mo yun? Yun ay mga hindi po namin hiningi. Yun ay mga usang regalo po sa amin. Sa'yo na, hindi kami humingi ha. Piliin daw ko lang. Sa lahat po ng mga nagregalo may mga present pa nila. Presents. At yung mga, kung ano man tawagin nyo, kung token of appreciation o token ba ng pagmamahal sa amin. Yun sa lahat po ng mga nagregalo sa amin ng mga kung ano-ano bagay, kung ano-ano talaga Blanket, may yung mga kailangan sa camping, yung mga binabaon sa biyahe. Pasalubong, yung mga pasalubong na nabibili sa kalye, meron tayo. Mayroon. Ngayon maraming salamat po sa lahat ng mga first timers. Alam mo namin na ginawa niyo yun out of pagmamahal at suporta. Kaya sobrang thank you sa inyo. Maraming salamat kasi nga ayun, yung mga bagay na gano'n ay hindi naman namin hiniling pero binigay niyo, naregalo niyo sa amin. Kaya tapos puso po namin pinapasalamatan lahat ng 1 month na tayong supply naman. nahirapan kami umuwi kasi puno-puno yung bar. Ayaw namin iwan, ayaw namin pamigay kasi gagamitin natin sa Philippines. Yung mga iba kasi gagamitin natin sa Philippine Loop. Malaking tulong ba? Saka alam ko, excited sila sa gagawin natin eh. Ito nga eh. Di ba kinain mo na yung isang Di ba? Ano yan, yung Yung mga ganito buto ng sunflowers. Hindi natin alam kung paano nila nalamang mahilig tayo sa ganyan. Kulat na Mahilig kami talaga dyan. Kaya laking bagay na meron kaming nakukot. Pag nag-i-edit ako, kukot ako ng kukot. Basta favorite namin yan, sunflower seeds. Bait pa ng mga first timers ba? Mga chicharon. Mga chicharon. Hindi, yung chicharon na lulutuin mo pa, hindi yung so pwede nating dalhin yun sa Philippine Loop tapos share, para at least sharing na tayo sa Philippine Loop. Basta sobrang dami. O kaya nga, kung gaano man po kadami yung mga regalo nyo sa amin, doble-doble po namin yung pinapasalamat. Yes, maraming. Salamat po. Mababaw lang naman ang kaligayahan. Mababaw lang kami. Yung simpleng bagay. Alam ko naman na natin nyo naman sa amin habang binibigay nyo sa amin yan. Sobrang pasalamat kami. Maliit man o malaki ay dapat pagtay lang yung appreciation natin kasi hindi naman natin mako-consider yung isang bagay na malaki kung walang maliit. Okay? Okay, update tayo. Ganito lang tayo. Kapag parang Google Maps tayo dito na susuyod lang tayo ng mga highways papunta. Pabalik tayo na Zambales kasi nga pupunta tayo sa JDAX Auto Works. Ako nga pala, hindi ko pa nasasabi dahil iiwan na natin doon si Watot muna pasamantala. Okay, nasa JDAX Auto Works na tayo. At wala akong alam na Sunday pala ngayon. All Saints Day nga pala. Kalimutan ko. Napag-usapan naman na kasi namin talaga noong pagkatapos ng first timers camp na dadaling ko to sa kanya. So hindi ko naman alam na Sunday pala ngayon kasi disoriented naman ako sa araw. Hindi ko na alam kung Lunes ba yan, Martes. Basta araw-araw lang tumutuloy, lumilipas sa mga araw natin sa buhay. Sunday pala ngayon at siguro hindi ko lang alam kung nasa Baguio pa sila. Pero pwede ko na kasing iwan dito si Watot naman kasi syempre
kahit na andyan yan, basta andyan yung susi, any day na bakante na sila, matapos gawin yung mga nakapila dito is pwede nilang galawin. Ang purpose kung bakit dinala na natin to dito, dahil nga si Watod, ayoko nang ibiyahe ng malayo. Hindi na namin ibabiyahe ng malayo kasi nga ang dami niya nang nararamdaman maliban doon sa pangilalim. Hindi pa kasi naayos yung pangilalim niyan. Tapos meron pang nararamdaman to na parang nabubulunan na si Watod, parang pumupugak-pugak na. Yung kapag inaapakan mo, hindi papasok yung hindi siya umaarangkada agad, yung gumagano'n. So isang senyales na yun na kailangan na nating dalhin dito si Watod. So second option tayo, since na sarado yung shop at magtotropa naman kami dito, ay dadalhin natin to sa Pango Base Camp. Doon na namin ililipat yung mga ibang gamit namin sa sasakyan ni J. Bry mamaya, at tayo ay tutuloy na ng Nueva Vizcaya. At ito ay hindi naman kalayuan itong J-Dax Auto Works sa Pango Base Camp. Doon natin iiwan at siguro bayaran na lang natin yung magpipick up kung sino pwede para kukunin si Watod. Dediretso na muna tayo ng Pango Base Camp. Sabi ni Bro J-Dax, si Boy P sumusulpot-sulpot lang ganun. Papasok pa lang kanina ng Bataan, kinakausap ko na itong si Watod na, Watod, konti na lang. Castilleos na naman ang pupuntahan natin at aayusin ka na. Nakarating naman tayo ng Castilleos ng okay siya, pero kanina talagang nabubulunan na eh. Nagdadalawang isip na ako, maabot ba ito, baka tumirik na tayo. Pero ngayon okay naman siya. So kailangan talaga ni Watod na kumbaga i-refresh. Kasi saktong-sakto ngayong buwan kasi mahal, maalala mo? 3 taon na sa atin si Watod. Yes. Happy 3 years sa atin, Watod. Maraming salamat sa 3 taon na nakasama ka namin ba. Deserve mong ipa-refresh lahat ng kung anong meron ka i-check at i-condition. Kasi maglulupa tayo. Kinakausap yung sasakyan, no? Seryoso, talagang kinakausap namin ko. Oo, bibi namin to. Oo, parang tao to na every time na bubiyahe kami, syempre, hingi tayo ng protection sa biyahe, na ingatan tayo. And then, kakausapin din naman namin si Watod na, Watod, babiyahe na naman tayo O, ingatan ka namin. Ingatan mo rin kami. Parang ganyan. Tapos, every time na natatapos namin yung mga first timers, yung napakahabang biyahe, kinakongratulate palagi namin si Watod na, congrats si Watod, napakagaling mo, maraming salamat at kinaya mo, no? Save tayo pare-pareho, ganun. So, kung tao lang si Watod, siyempre bagay ito, wala namang pakiramdam to. Pero kung tao, meron ito pakiramdam. Meron? Meron. Wala. Kakasakit niya siya. As mekanismo, hindi as a tao. Deserve ni Watod na after 3 years naman na kumbaga pinagsilbihan niya tayo ng maayos. Kung saan natin siya sinubok na kahit na hindi naman talaga siya dapat para doon dinala natin siya doon. Yung mga papagawa natin is minor lang naman. Minor lang naman. Yung mga napakaganda pa ng makina ni Watod. Condition ng makina. Napakaganda. Hanggang ngayon wala kaming problema. Oo, yung makina. Kumbaga yung mga wear and tear lang naman ang kailangan palitan dito. Yung mga nasa labas. Pero after to nang mapagawa natin talagang all goods condition na naman to siguro. Pero yung makina, wala. Kung nahihirapan man siya minsan sa mga biyahe namin dahil dinadala namin siya sa mga lugar na hindi naman talaga dapat nandun siya. So at least kinakaya pa rin ang ating camper van, no? Correct. So it's time for you Watod to refresh. Alam mo na libre yung Pango? Okay, time check 3:19. Nasa na tayo? Nasa San Marcelino na tayo. Samahan niyo lang muna ako mga first timers sa more on kwentuhan at ganap-ganap ng mga sibling kaganapan ng as much as possible ngayong vlog na itong pinapanood nyo. Gusto ko lang gawing simple lang ba gusto ko lang kayong isama sa kaganapan ng araw namin kung anong meron sa yellow. Ha? Walang yellow. Bumili lang kami ng Angel's Burger, ang burger ng bayan kasi mag-aalas 4 na. So kung ipupush natin to na dediretso tayo ng Alitatap Base Camp sa Nueva Vizcaya, mukhang papahirapan natin yung sarili natin ito. Kasi nga hindi rin madali ang pauwi kasi kung from Zambales pupunta pa tayo ng Pangasinan, dadaan tayo ng kabundukan ng gabi ito, mukhang paguran. Tapos mukhang nagyaya ng dinner si Boss Joe ng Camp City Tangal.
So nakikinita ako na ang mangyayari dito from Pango Base Camp, pagka-transfer ng mga gamit, magpapahinga lang tayo doon at sigurado mag-overnight tayo at isang gabi lang sa Camp Sitio Tangal kasi nga nami-miss na yata kami ni Boss Joe. Araw-araw I miss you. Sige, hindi natin yan. Siyempre pagbibigyan natin yan. Hindi naman iba ang CST sa ating pamilya natin. Palis na rin kasi sa Boss Joe, kaya pagbigyan niya. Kasi sasakay na si Boss Joe ng barko. So sige, everything goes. Di ba? Kung bukas tayo mga kabiyahe papuntang Alitap-Tap Base Camp, hindi mangyari bukas. Maliko ang ating daan. So tara. Let's go. Kalma-kalma lang muna tayo ngayon sa vlog na to. Sama-sama lang kayo. Makinig lang kayo sa mga dinadaldal ko. Alam ko rin naman na kahit puro kadaldalan lang at kung ano ang sasabihin ko dito, wala naman kayong magagawa, pinapanood nyo pa rin natin. Basta importante, may camping tayo sa wala, magkasama tayo sa vlog, yun na yun. Huwag kayong mag-alala at malapit na tayong mananawa kayo talaga sa mga upload natin. Magpasok ng bagong taon. Yes, Talagang, new life. New life. Bagong buhay. Bagong yugto ng buhay. Bagong yugto ng buhay. Diba sinasabi nila, pag bagong taon, bagong buhay. Okay, ito Pango Base Camp. It's been a while. Tagtanim na pala. Pango Base Camp. Kape. Kape tayo, bro. Uy, eto ano ba? Teka lang, hairdo mo. Hairdo mo. Parehas kayo? Oh. Hindi mo napansin? Talaga ng influencer ka eh. Oh, gupit ko. Parehas kayo, oh. Korean daw. Ano ba yung Korean? Di, ipugaw to. Highlander gupit to. Okay, time check. 5:45 ng gabi. Kami ay naglilipat na ng mga gamit natin mula dito sa ating camper van. Hindi naman magkasya lahat. Malaki yung sasakyan ni Bro J. Bry. Pero hindi natin maikakarga lahat. So hindi naman kailangan to kasi lahat iuwi sa Vizcaya. At pag kinuha natin yung camper van natin pag okay na, isasakay din natin. So iba, yung mga ibang gamit ay iiwan na natin dito sa Pango Base Camp. Meron tayong lights man dito. The owner of Pango Base Camp. Ay, watod. Medyo matagal-tagal tayong hindi magkikita. Lalo na doon, siyempre bagyo. Okay. Palang muna kay Watod at matagal siya mawalay sa atin. Papagawa ka muna. Wala si Watod sa abang. Ilaw. Ay, ilaw pa. Babay na muna. Babay Watod. See you soon. So pagkatapos ng hindi natin alam kung ilang linggo ang aantayin natin para maging okay si Watod kasi pang ilalim lahat ng shocks niyan ay papalitan, pati pang ilalim niya lahat papalitan, paparating na yung mga piyesa at syempre kung ano pang mga kailangan gawin sa makina. Si J-Dax Auto Works nang bahala dyan. Bro J-Dax, ikaw nang bahala kay Watod ah. Tutuloy na kami. Watod, see you soon. Bye bye Watod, bye bye. Sige bro, thank you. Bye-bye, Watod. Para wala na problema. Wala po kayo. Pero nagets ko po yung sinabi niyo. Sa Pinidoro, pagbili na kami ng Pinidoro eh. Kaya lang sabi ko wala pala akong motor. Wow, meron akong pagiriyan. Isa pa. Okay mga first timers, update, nasa Camp Sitio Tangal tayo at totoo nga yung sinabi ko sa inyo na dito tayo mag-overnight bago tayo tumuloy ng Nueva Vizcaya. Bukas na tayo mabiyahe. Dumating kami dito sa lakas ng ulan. May mga campers na naka-experience naman ng tribunada. Kaya meron kang paalala sa mga campers na magka-camp sa sa Camp Sitio Tangal. Huwag niyong i-dare na magkaroon ng tribunada kasi magkakatribunada talaga. Magkakatribunada talaga. Kaya ayun,
Bro Jam, saan ka dito? Mga kaibigan natin, mga kapamilya natin dito sa Camp Sitio Tangali, magsasakay na ng barko. Kaganda ng buhay yan eh, di ba bro, no? Pakilala ko muna sa inyo si Bro Joms. Hello po sa inyo. Yan, Bro Joms. Nasaan si Aquaman? Aquaman! Ano ka muna dito? Aquaman, halika dito. si Ian to, pero si Aquaman. Ito, ikukwento ko lang na maikli sa inyo ha, maikli lang. So si Joms, saka si Ian, ay mga taga, mga taga Mindanao. Proudly Mindanao. Jensen. Represent Mindanao. Si Bro Joms ay from, Surigao. Surigao. Saan sa Surigao bro? Barubo. Barobo. Ayan, shoutout sa mga taga Barobo ha, magkita-kita tayo dyan. Si Bro Joms kasi, at saka si Boss Joe, hindi ko alam, sasakay na yun ng barko. Ngayon, Kailangan na magpaalam. Kailangan na magtrabaho. oo, sasakay na ulit yun ng barko. Si Iman yan eh, hindi nyo lang alam. Ngayon, si Bro Ian, taga Batangas. Si Iman to. Mukhang hindi na makakabalik to ng Batangas kasi aampunin ito ng CST. Kasi si Boss John at si Joms, aalis na, sasakay na ng barko. Owner. Grabe naman. Mababawasan ng manpower yung dito, yung CST. Pagdating nyo dito, isa si Bro Ian, also known, at papangalanan ko na, siya si Aquaman. Okay? Aquaman kasi may taong dagat ka boy. Ay, taong dagat pala. Diba? Tsaka medyo may resemblance kayo dalawa ni Aquaman. So, magpaba ka ng buhok. Paba ng balbas. Bro, maraming nanonood dito. Ay, alam ko. Pag pumunta camper dito, Aquaman na yung tawag. Aquaman yung tawag. So, isa siya sa mga sasalubong na. Hindi pa naman siya nakapag-decision sa buhay kung talagang full-time na siya dito. Pero, boss niya, huwag mo nang palalabas dito ng CST. Basta isa lang to. Hindi, walang mahuhulog na isa lang. Sabay-sabay tayo. Dito kami lahat maghahamok. So, mukhang matibay naman ng pagkakagawa. Mukhang matibay. Ilan tayo dito? 6. Maghahamok dito. Sabay-sabay naman tayo. Sabay-sabay naman tayo eh. Wala namang lugi eh. Sabay-sabay tayo malaglag. Oh. So magpapahinga lang kami. Update ko na lang sa inyo bukas sa malamig ang panahon. Bro Ian, saan ka matutulog ba? Dito sa mesa. Sa papag? Sa papag ako. Okay. Bray, kaya mo makakitin yan? Wala na. For the experience. Kailangan mo ng upuan. Dito siya. Ayan. O, testingin mo, John. Oh. Testing. Uno spot hammock. Ito ang umuugay, oh. Ito naman yung sa akin. Ayan. Shed Culture. Favorite hammock ko yan. Basta color army green. Ito kasing kay prefer mo to, kay Precision eh. Favorite color niya orange. Ito is nababaliktad. Pag gusto ko naman ng black ang gusto kong nasa labas, pwede. Ito naman hindi baliktaran. Pero kay Pride, hindi naman yung baliktaran, pero bumabaliktad. Hindi, joke lang. Grabe kay Uno yan. Kaibigan naman natin si Uno, alam mo yung ginujoke tayo. Masarap tulugan niya bro. Yan ang tulugan, hammock na matutulog kang mag-isa pag isip mong may katabi ka na. Ikaw bro, Jom, saan ka matulog? Saan ka matutulog? Doon ako sa taas. Ato ka rin mag-hammock. Hindi ako makatulog na ganito eh. Uy, Gusto nauga. ako nakaganon. Naganoon, nabalik ko to. Huwag mong ugayin mahal para hindi umuga. Hindi siya. Dito yan, dito. Nabangga lang yan eh. Mamaya, bigla ako magkabukula. Tulugan na to. Umuulan pa rin na eh. Ang kabila talaga sa akin. Naniniwala ka bang kakayanin ako? Kaya. Abangan. Sige. Hoy! Ay, teka. Mali yung ano mo. Ako, muntikan nga na, boy. Matanggalin mo na lang muna dito bro sa hook ko. Yun, mga first timers, maraming salamat. Ngayon, kailangan talagang i-testing muna kasi medyo mataas ng pagkakatali ko. Mukhang pag nalaglag ako dito ay mga 2 months na walang upload tayo. Kaya, secure lang natin sa mga kaibigan natin, mga seaman, magagaling sa pagtatali ang mga yan. Para hindi ka mangawit. Ganyan. Parang mo bro. Visual mo bro, para kung magapok man ako. Sige. Talagang documented pa. Yun o. Tingnan natin kung matibay. Yun, nakasampa na. Isang paa pa lang.
Umigpit. Uy, naging... Ang lakas ng ano ko dun dahil naging makra ko dun. Baka shed culture hamok yan. Hindi natanggal. Wala yan, ganyan talaga yan. Taling yan. May warranty po. Pag nahulog at medyo napalahin ka. Tanggalin ng mga medyo masakit-sakit kung may upuan. Sagot ni Mau Manikis, ang pampa-ospital. Ano? Kamusta? Kamusta sa hamok mo? Sarap bro. Ha? Matibay talaga, quality. Shed culture to. Isa pa, shoutout mo yung may-ari na. Shoutout ulit, Shed Culture Mau Manikis. Yan, Sa mga hindi pa nakakalam kay Mau Manikis, kapatid yun yung Mototech. Nireguluhan ako ng ganito. Ikaw, Ma'am Prisha. Siyempre, shoutout kay Prepper Moto. Yun, Prepper Moto. Regalo sa'yo yan? Ha? Regalo? Hindi. Binili ko sa kanta talaga yun. Pero matibay. Oo, kasi ito yan yung local made. Yun, local made pala ng ano. Ito talaga ang gumawa nito. At sa huli. Shoutout, uno spot, pero ang taas ko. Taas. Hindi pa lang Hindi pa nasubukan. Shoutout, uno, pero sa ngayon, taas ko. Ngayon ako nakikita ng hamok na tapat ng leeg mo bro. Hindi pa lang nasubukan. Kaya yan. Subukan. Ayan, alalayan mo. Anak ng ano yan. Ganito yun, anak ng contract. Dito ka sa harapan yan. Kaso private naman. Pagaan lang yun. Bonus pa to. Tawag ni Jay Bray. Hindi pa lang nasubukan. Lights off naman tayo bro, no? Pag natulog bro, no? O sige na mga first timers. Ay, napakasarap ng tulog namin. Ito malamig eh. Tapos na yung ulan eh. Good night sa inyo lahat. Magkita-kita tayo ulit bukas pag gising namin. Enjoy lang namin itong gabing to na dito kami matutulog sa kubo. First time to na matulog kami sabay-sabay dito ng hamok. Hamok party, let's go! Ay, congrats nga pala sa kaibigan natin si K-Cam PH. Nanganak na ang kanyang asawa. Kamukha ba? Oo, kamukha niya. Congrats, K-Cam. Kamukha mo ang iyong anak. Babaeng version ni K-Cam. Ay, ninong tayo lahat dun. Ninong. na pala Ninong? Below 20 years. Usapan namin sa GC, no? Ninong si Boss. Ang ngayon, ang ninong. Kita sa bukas. Sumatanggi ako. Trip yung kukuha sa akin. Shoutout Suzuki. Pera lang. Fishing day! Magandang umaga po. Huli na ko yan, may huli na. May huli na? Meron na. Meron na. Maliliit yung ano. Parang mga dilis malalaki. Ay, talaga. Ito yung napakahabang tulay na dinadaanan dati na ngayon eh. Hindi na halos namin dinadaanan kasi may bagong daan na yung lugar. Okay, for now muna. Ay, di bala. Good morning pala muna mga first timers. Mula dito yan sa ano to? Sa Palawig. Paalis na tayo ng Palawig ngayon. So kasama natin si Jay Bray. Umaga, first timers. Sasama siya sa atin sa Nueva Vizcaya. Sa Solano, sa Alitaptap. Si Prishang Dragon ay nandyan sa likuran. Ready na yung matulog. Shoutout sa papa ni Jay Brian. Sasakyan. Huwag po kayo mag-alala at iniingatan po ng anak nyo ang iyong sasakyan. Hindi naman kami magkakamping. Hindi naman. So meron tayong 8 oras para bumiyahe hanggang sa makauwi tayo ng Solano, Nueva Vizcaya. Yung mga gamit natin sa camper van natin, andyan, dala namin. At yung iba kasi ay iniwan na lang namin para next time pag binalitaan na tayo ng kaibigan natin si J-Dax na ready to pick up na si Watod, di pipick upin na lang natin kung saan namin iniwan yung mga gamit namin. So ngayong araw, buong maghapon to ay nasa kalsada na naman tayo. Enjoy din na lang namin yung biyahe. Kasi dadaan tayo ng Malico, bro. Let's go to Malico. Malamig yun dun din. Puro fun. Hindi dyan. Parang ang sarap nung ni ate. Lomi, no? Shout out sa Kapitanas Goto Mami Pares, available here. So nagdadalawang isip kami ngayon kung Malico nga ba yung dadaan namin. Pero tiwala lang. Ate, papuntang Malico to, no? Papuntang Malico. Pangasinan. Ay, hindi pa naman open dyan. Saan? Ay, hindi open?
Siya, putol pa. Putol to? Sa Waze ba kayo? Control ka ng Waze? Opo. So, balik kami ng bayan. Balik pa kayong bayan. Okay, maraming salamat. At maraming ganito bro sa Philippine Loop. Sa Philippine Loop. Alright, nasa Dasol na tayo. Stop over ulit. Buti na lang may 7-Eleven. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Wala akong dalang sugar. Hindi mo nilagay sugar? Wala. Hindi ka ba nagkakape ka ba ng sugar? Ay sorry, wala. Bro, kapag nasa Philippine Loop na tayo, ma-experience mo yung ginagawa namin na nanghihingi kami ng mga ganito. Ganyan, balunggay. Yung mga pagkain natin ay didiskartehan natin yan na makakita sa daan. May pambili tayo, may budget tayo, pero magtitipid tayo. Ako nag-discard sa panghihingi. Siyempre kahit na hindi natin iasa lagi na dapat nagluluto tayo ng pagkain ko. Hindi lahat kailangan may cooler tayo lahat-lahat. Isang cooler para sa pagkain natin kasi hindi naman tayo mag-i-imbak ng pagkain na madami kasi nga para ma-preserve natin yung pagod. Alam mo yan? Pagdating sa loob. Pagod yun. So, ililesen natin yung mga ibang extra. Kapag tayo magpapahinga sa isang lugar na matagal, doon tayo magluluto. Pero habang bumabiyahe tayo. Dalawang cooler. Yellow yung isa. Oo nga pala. Ang inom natin. Tatlo na. Sure. Oo nga. Basta tipiran mode muna tayo. And then, kapag malapit na matapos yung loop, Saka tayo magwawalwal. doon tayo magwawalwal, di ba? Palawan. Oo. Diba? Tipid-tipid muna, cowboy-cowboy muna tayo. Kasi mahirap kasing magpaka tayo ng simula eh. Tapos mga kalahati pala wala na tayong budget. Kaming dalawa ni Boy P nung nag-Mindanao loop. Mahal, di ba? Puro tayo hingi, papaya, ganyan. Bibili lang kami ng halaga 100 piraso, 100 manok, no? Oo. So, tinula ko yun. Ayun, hingi lang kami lahat ng gulay. Dito mo makita kung gaano kakapal yung mukha namin pag lalo na siya, kung gaano kakapal mukha niya Makakita ko ng talbos. Mga talbos. Na-excite na kami mga first timers sa totoo lang. November na ngayon November, December. Oh? Nung nag-Philippine Loop kami dati, 4 months yata o 5 months preparation na. Eh ngayon. Nagtipid kami nun papunta. Tapos nang pabongga kami, kain kami ng seafood sa ano. Ano kayo niya? Anong lugar na? Yung pauwi na kami. Anong lugar na? Pauwi na kayo na yung medyo Sa Surigao na kami noon. Nag-seafood galore na talaga kami. Ayun, pagkatapos nun talagang puro kami seafood. Umuwi, sinusumpa na namin yung seafood. Basta mabuhay lang tayo. Supportahan niyo yung mga paninda po namin. Na dala ko, may mga merch mura lang kami. naman. Malaking tulong nun para makausad kami. Kahit para sa pagkain namin, panggasgas lang ganyan. First timer. Magpapaampun po kami. Papaampun po kami sa inyo. Oo, mag-ano na kami. Gusto kaming ampunin. Makikipark lang po kami sa lupa nyo. Tapos, linisan na rin namin yung mga kalupaan nyo. Magtanim tayo ng kung ano-ano dyan. Mawalis na rin po kami, mag-isiga kami. Tapos, pagka tumubo yung mga Harvest pananim na natin, o pagka-harvest, pagka-benta nyo, Gcash na lang. Joke lang. Willing po kami magpaampon. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi hindi po kami magiging pabigat sa inyo kapag kami ay nasa mga bakuran ninyo. So mag-a-announce po kami talaga. Una bes, magiging masaya po tayo kung magkakasama pa. Tama. Oo, kasi ito si Jay Bray, Philippine Looper to. Itong na-excite ako kasi tulad nila mo kasi sa'yo, na-excite ako. Alam ko ikaw din. Excited ako Kasi sobra. magiging iba na yung ikot natin ngayon eh. Hindi nagmamadali, hindi mo kailangan magpa-picture. Ganun ka nga, Roy, paano Walang ako checkpoint, di ba? Ganun sa... Walang checkpoint. Uy, kurbada, hindi na ngayon. Relax. Oo, dala-dala tayo ng ganyan. Ay, hindi pala ganyan. Ganito. Na-anticipate ko naman pag kunwari 16. Mali, akala ko kasi ganun eh. Hindi pala, ganito pala. Ayaw mo na, saka mo na sabihin yung... Saka na yung ganun. Ganito muna. Kunwari, uy, Kikam, nakikita mo ba yung beach na napakaganda mga niyog? Oo nga, ang ganda, Kuya Boy P. So, dito tayo mga 3 araw. O sige, ito. Ganun. Diba? Tapos, syempre, pagkatapos ng 5 araw, diretso na naman tayo. Tapos, aabante na naman tayo. Aandar na naman tayo. Ay, hindi pala ganun. Ganito pala. Parang traktora yung ginagawa mo. Pagkalipat, aandar na naman tayo. Ay, hindi pala ganun. Pag ganyan.
Basta ganun yung look natin. Na hindi nagmamadali. Na hindi nagmamadali. Mahaba-haba pa yung tatahakin namin pa uwi. Mukhang hahabulin na tayo makauwi ng base camp pero ine-enjoy na lang natin yung biyahe. Kapag ang mga bagay-bagay, tinitake mo as dahan-dahan, hindi ka mahirapan. Kalmado lang, di ba? Wala kasing CR eh. Sanay naman si Pres yung umiihi ng ganyan, no? Hindi nyo man nakikita eh. Look at the stars. Look how they shine for you. Napakalaki ng mga mangyayari sa 2026. Napakalaki ng mga changes na mangyayari. Basta, saka ako na ikukwento. It's been so long, I know that I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. First time dumaan ng maligo ng gabi. Darling, I can't wait. Nasa tuktok na tayo ng maligo. Malikong paliko-liko. Your heart, Kaya siguro tinawag na ano to no, maliko. our love. Malamig at maulan na umaga sa inyong lahat mga first timers mula dito sa Alitap-Tap Base Camp. Yun na yung panahon. Grabe ba? Tag-ulan dito, tag-ulan. Ang sarap sa pakiramdam. Namiss ko dito. Namiss namin dito. Sarap ng kapaligiran ng ganitong umuulan. Mga simpleng patak ng ulan ng ganyan sa dahon na nakaka-relax. Good morning sa inyong dalawa. Napakasipag mo naman bro. Ang aga mo mag-edit ah. Nakawa sa'yo eh. Kumusta ang tulog? Hey, nandun dito sa Biskaya ngayon. Di ba bro? Grabe. Tara guys, tara first timers. Sarap dito sa Alitap-Tap Base Camp. Solid. Magsipunta na kayo dito. Ngayon na. Eh kasi pag pumunta kayo dito, wala na kami dito. Oo nga. Yun lang. Editing mode kami lahat ngayon. Kasi nga, ilang araw din tayong wala tayong upload. Kaya ngayon, habang nagpapahinga dito sa Alitap-Tap Base Camp, ay edit lang kami dito. Iba pa rin ang weather ng Nueva Vizcaya. Masarap pa rin talaga. Muulan, malamig, tapos alam mo nasa territory mo ikaw, sabihin mong andito ka sa base camp mo. Ang sarap pa sa pakiramdam. Parang after all ng mga kabisihan natin sa halos sa loob ng mahigit na isang buwan na pag-prepare ng bumabiyahe, preparation ng first timers camp hanggang yung event, and after hakutan ng mga gamit, solian ng mga gamit, sobrang daming kaganapan at ngayon ay nakabalik na tayo sa Alitap-Tap Base Camp ng kahit ilang araw lang. Parang ang sarap sa pakiramdam, parang reset ba na, parang okay, parang hudyat na okay, kumalma na, kalma na boy, ganyan na, hinga-hinga na, kasi tapos na. Pero yun nga, tulad nga ng ganyan, may mga paparating na naman tayong mga kaganapan, pero syempre may tamang proseso naman yan ng pagpe-prepare. Tuloy-tuloy lang ang pagta-travel natin. Sabi ko nga sa inyo, 2026, may mga malalaking changes talaga na mangyayari dito sa mundo natin ng pagka-camping. So, kung ano man yun, saka ko nasasabihin sa inyo kapag ready na kaming mag-alas 12 na yata ng tanghali, wala pa rin kaming tanghalian dahil hindi na kami makalabas dahil nga maulan, wala rin man tayong sasakyan. May sasakyan naman pero tinatamad kami lumabas, hindi pa naman gutom. Pero alam niyo mga first timers, nakakapanibago yung alam niyo yung sipang sa dalawag, yung separation ng site sa isang bagay o hindi lang naman sa isang bagay eh. Minsan yung separation ng site, nararamdaman mo yan sa tao na parang hindi mo kunwari sanay ka laging kasama yung family mo tapos bigla kang pumunta abroad, so merong nangyayari dyan na sepangs kung tawagin, separation anxiety, na nararamdaman mo yung parang nalulungkot ka na nalayo sa'yo yung pamilya mo, yung isang bagay sa'yo. Ganun yung nararamdaman ko ngayon na
malayo na hindi natin makakasama si Wotod. Pero alam ko naman na ngayong araw na to ay binubuting-ting na yon. Inaayos na siya ng J-Dax Auto Works. Kaya ang gagawin natin ay habang ginagawa si Wotod, habang kinokondisyon siya ng kinokondisyon, ay tuloy-tuloy pa rin tayo. Ilang araw lang naman kami dito sa Nueva Vizcaya, and then magpapasout naman tayo kasi meron tayong atin na camping event naman doon. And hopefully, siguro pagkalipas ng mga more than a week yan, may balita na yun sa atin si J Dax sa kung kailan ba pwede nang pick upin si Wotod. So, ganon, huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin yung vlogging natin. South naman tayo, may pupuntahan tayong camping event na kung saan magka-camping pa rin naman tayo. Wala lang tayong camper van pero magka-camping pa rin tayo. Kaya papaalam muna ako mga first timers, maraming salamat sa pagsama. Kahit na puro karamihan, puro biyahe, ang haba-haba ng biyahe namin, makauwi na tayo ng Nueva Vizcaya, pero maraming salamat sa pagsama. Sa mga malaki man o maliit na kaganapan sa buhay ko, hindi na kayo nakasuporta. At sa lahat-lahat ng mga first timers at mga kaibigan ko at mga kapamilya na sumuporta sa naganap na first timers camp, maraming salamat po sa inyo lahat. So hanggang dito na mga first timers, ako muna yung magpapaalam at magkita-kita tayo sa next episode. Life is good dito sa Nueva Vizcaya, dito sa ating bahay, sa Alitap Base Camp. Magkita-kita tayo sa next na vlog. Mag-ingat kayo palagi. Lagi na kayo. For first time, I am